Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Surfmatic, specially designed for your washing machine. At ng Sunsilk. Mayroong isang moment, may isang natatanging kaganapan o turning point nga po ang ating tinatawag dyan, na sa isang iglap lamang nakapagpapabago ng landas ng ating pupuntahan. Parang ako po, siguro in the more recent past, ito pong paglipat ko ng estasyon, napakalaking desisyon po sa aking buhay niyan. In fact, after 23 years with my other home station, home pa rin, may mga kaibigan pa rin doon, merong mga masamang loob, lumipat ako, hindi naman maiwasan yon. Pero after 23 years, after having grown up halos in that station and having my own family there, I really prayed about the very big decision that I ended up making, yung pong paglipat ko dito sa Kapatid Network. At alam niyo po bang sa pagdarasal ko niya, napakarami kong hiningi na sign. At tuwing bibigyan ako ng sign, parang humihingi pa ako ulit ng isa pa. Hanggang sa sobra ng kalilinaw at kalalaki ng mga sign na hindi ko na maiwasang hindi pansinin. Kaya ngayon naman po, nandito ako and I'm a proud kapatid na nakakaramdam pa rin ng pagmamahal at pag-aalaga ng aking mga kapwa-kapatid dito sa aking bagong tahanan. Kaya ngayong araw naman po, sabay-sabay nating balikan ang mga natatanging one moment in time, ika nga na ito ng ating mga kapatid. Ako po si Sharon, tandaan nyo, lagi mo akong kasama, mga kapatid ko. Sana naririnig niyo ang mga kwentuhan namin ng aking studio. Napakasaya namin kaysa sa atin. Anyway, pinagpala ang marami sa atin dahil may pamilya tayong nasasandalan. Pero paano kapag walang magulang at lumaki sa lansangan lamang? Panoorin po natin ang kakaibang paglalakbay ng isang batang kalye. Tawagin niyo lang po akong Rusty, taga Cagayan de Oro po. Bago naging tuwid ang daan ng aking buhay sa kasalukuyan, tinahak ko ang bako-bakong daan ng aking masalimuot na nakaraan. 5 taon lang ako nang umalis kami ni Kuya sa aming bahay dahil sa kahirapan ng aming pamilya. Iniwan ako ni Kuya sa lansangan. Ang sabi niya, maghanap lang daw siya ng makakain namin. Pero hindi na siya nakabalik at hindi niya ako binalikan. Sa murang edad, napabarkada ako sa mga kapwa batang lansangan, natutong magdruga, nasangkot sa mga krimen, at naging labas-pasok na ako sa City Jail at Rehab Center. Isang araw, habang nasa taas ng puno at tumutugtog ng flauta, natanaw ko ang universidad na sikat sa Cagayan de Oro. Nangarap akong balang araw na makapag-aral sa institusyon na ito. Isang hindi inasahang pangyayari ang naganap sa buhay ko. Habang naglalakad sa lansangan, nabaril ang dalawa sa aking mga barkada. Ito ang nagpayanig ng aking pagkatao para pag-isipan kung paano kong babaguhin ang aking buhay. Ang inspirasyon po ng maraming kabataang nasa lansangan, si Rusty Quintana. Rusty! Magandang gabi. Welcome sa ating show. Magandang hapon sa iyo. Ayan, Rusty, nakakaantig naman ang damdamin ang storya mo dahil lalo nung nalaman natin, di ba, 5 years old siya nung iniwan siya sa park ng kuya niya. Yung pala, hindi na siya binalikan. Ano po, kasi bata pa kasi, inuutosan. So, inuutosan maglimos, magnakaw kasi may market doon o sa Kogon Market. So, doon kayo papasok. Kukuha ng mga pandesal. Tsaka, minsan nga, kakain na lang ako. Kakain, opo, kakain ka. Opo, kakain. Kakain ako tapos
bahala na mahuli, basta may lamanan siyan, para lang pa makasurvive ka, di bali ng gulpihin, basta may lamanan siya. Kasi, wala na din ako pang bayad. So hanggang sa sumali ako sa mga grupo, may mga group kasi din eh. So pag nakikita Parang nilang... gang? O parang pag potential ka, so hindi ko alam, may humahawak na rin, di ba? So, kinukuha yung mga potential na bata, 20, mga ganun, 20 to 30, dadalhin sa sports center. Ito na yung sindikato. O, ito na po yung Okay. sports center. Kukuha ng 20 hanggang 30 na bata. Tsaka, i-sparring yun doon, yung bawat isa, mag-sparring kayo. Ha? Oo, mag-sparring kayo. Para makita kung Sino yung ano, yung Malakas. matapang o malakas. Napasama lang ako. Totoong nagnanakaw ako. Nagnanakaw talaga ako before. Survival Kasi to survive talaga lang eh. eh, oh. Kahit sino naman ilagay sa ano, gutom. Ako nagnanakaw lang talaga pero alam naman natin masama yan eh. oo. Alam naman. Pero talaga, minsan kapit sa patalim talaga. Yun po nakapagbago ng isipan ko. Nasabi ko po sa sarili ko na dapat may gagawin ako ngayon. Dapat matuto ako magbasa o magsulat. Magrason man lang kahit ano. Sabi ko nga, nagdasal ako, Lord, totoo ka, magpakita ka sa akin. Ito yung mga gusto ko. Wala kasi akong birth certificate before. Paano ako mag-aral? Wala akong birth certificate. Hindi nga tama yung pangalan ko. Hanggang sa pumasok ako ng City Central School, kahit hindi ako estudyante, pagtapos ng klase, maglalampaso ako. Hanggang sa naging yung guro, si Mr. Neri, sabi niya. Kinaibigan mo. Ano bang gusto mo? Sir, dito lang ako, sir. Gusto kong matuto magbasa at magsulat. Kasi uwi naman ako sa Divisoria, sa park ng Cagayan de Oro. Kami, may mga kaibigan ako, mga Xavier student, yung mga Xerox, nila, tinatapon nila doon. Paano kang natuto magbasa? At Yung nagpapaturo ako. tapos gaano katagal bago ka natutong magsulat at magbasa? Yung talagang mabilis ka na? Gaano katagal? Magaling na ako sa 14. So, Pero mga 10 to 11, starting pa yun ng Hindi pa talaga ako ilang months inabot? Or taon ba? Kasi madali lang akong Mabilis matuto. fast learner oo. kasi academic. So, a few months lang, a few Hindi months. Opo. Ang galing. Sa- Okay, mapunta ngayon tayo dun sa nung naisipan mo magbago. Nung nakapagdasal ka na, tapos nando ka na sa school, yung nakiusap ka na dun sa guro at lahat. Dito sa painting na ikinikwento mo sa amin kanina, yung may nagfo-flute, di ba yung isang kamay niya may dugo? Mamaya tatanong natin yan, Pero anong meron sa painting, sa tourism showroom na yon at napaiyak ka nung nakita mo? Anong naramdaman mo? Ano ang nakita mo? Nakita mo bang ikaw nung bata ka na inosente, tapos merong parte na may dugo na anong naramdaman mo? Actually, Ba't ka kakalabas namin ng rehab. Kakalabas ko lang ng rehab noon. Week pa lang yun. A week pa lang yung pangyayari. after rehab to? Kasama ko rin yung 5 barkada ko. Bago namatay? Pumunta kami sa tourism show house, parang nasa Isla, Cagayan de Oro, parang park, yan eh. So pumunta kami doon, 5 kami, napahinto ako kasi may exhibit eh. Tsaka kasi mahilig ako mag-play ng flute. Bata pa ako, bumili ako ng 10 pesos na Sana meron ka ngayon. Meron akong flute, Mamaya, dala sige. po. So yun, mahilig din ako mag-carve. Nasa akin na yun kasi wala lang mentor. So ito yung Artistic nangyari ka talaga. Nakita ko yung painting, umupo ako, tinitigan ko lang. Sabi ko, ako yan eh. Parang, ako yan, umiyak ako. Kasi nakita kong luhaan siya, tsaka yung kamay niya, dumudugo. Kahit naisip ko, nasabi ko sa sarili ko, magulo na yung mundo niya, pero nagawa niya pa rin mag-play ng flute. Kasi, siguro nga, kasi mahapti yung kapon ko. Hindi nga naman intindihan ng ibang tao kasi wala naman sila sa paglaki mo. Kung Oo. ang Panginoon lang yung may alam Totoo sa yun. puso ko. So, yun, umiyak ako. Hindi na naintindihan ng kasama ko, ba't ako umiyak? Iniwan nga nila ako. Ba't raw ako umiyak? Ano nakikita ko, yung painting lang yun eh. Iba kasi yung pagdating sa akin. Kaya yung painting yun, naging din sa akin. Parang pumukaw ng damdamin, tsaka parang ayoko ng ganitong buhay. Gusto kong magbago, gusto kong iba naman, bagong kaibigan. Tsaka, yun, pinagdasal ko talaga process eh. Maraming mga temptation pero nasa yun eh, nasa puso kung paano mo ginawa. Yan ang How you gusto work ko for. talaga naman. Yan ang dapat. Yan ang pinag-uusapan natin dito sa kasama mo kapatid lagi, na talagang dalawa lang naman ang choices mo sa landas ng buhay. Pwede ka namang kumanan o kumaliwa. Siyempre kasama na dun sa pagkanan, nandun na yung diretso, di ba? Pero pipili ka ba ng masama o ng mabuti? Nasa sayo yun eh. Kahit may mag-utos sa yung kumaliwa, kung gusto mong sa kanan ka, hindi ka mapipilit kasi katawan mo yan, pagkatao mo yan. So, proud na proud ako sa'yo, Rusty, kasi alam mo,
ako nag-succeed man or marami sa atin dito naging successful kasi hindi tayo dumaan sa hirap ni dinaanan niya, nabigyan tayo ng magandang, kumbaga, pagmumulan, hindi ba? Napakahirap ng pinagdaanan mo, pero yung parang matanggal mo ang sarili mo sa ganong sitwasyon, bilib ako sa mga taong katulad mo. Tama ang naging desisyon mo. Mga kapatid, ang tinutukoy po ni Rusty na pintor, diyan po nakikita ninyo na nagsisketch ng usapan namin ni Rusty dito kanina pa. Siya po si Ryan Casino. Sa ating pagbabalik, malalaman po natin kung paano nabago ang takbo ng buhay ni Rusty mula nang una silang nagkakilala ni Ryan. Huwag mo kayong aalis. Tayo ay matanda na,